Boracay. Ito na yata ang pinakasikat na beach sa bansa. Sa sobrang ganda ay katakot-takot na video sa YouTube ang mahahanap mo. Pero kung pupunta ka dito, lalo na at first time mo, ma-overwhelm ka sa dami ng makikita mo. Ang kailangan mo ay ang makita ang Boracay sa mata ng gaya mong first timer para mas may idea ka sa vibe at mga galawan sa isla. So tara, samahan niyo kami sa Island of Paradise, Boracay. Past the hour of 6 in the morning. Time check now is 12 minutes past the hour of 6. Weather forecasted Kevin lands good with a ground temperature of 27 centigrade. Again, on behalf of Migrant Philippines Air Asia, we would like to say thank you for flying with us and hope to see you again soon. For the meantime, this is Brock Nalap, the National Flight. Good morning everyone, welcome to Katipunan. Nag-umpisa ang aming adventure dito sa Jonas, ang iconic fruit shake ng Boracay. Ang galing nung ano niya, yung straw niya, edible. So, made of rice. Very sustainable. This way, walang basura. Masarap nga yung ano, Jonas. Hindi siya hype or exaggerated. Masarap. Tapos, ang galing nung ano, nung straw niya na ano, edible. Sana sa Manila ganito din yung mga straw. Nandito tayo ngayon sa Boracay Coco Hut. So, isa to sa mga napaka-affordable, isa sa pinaka-affordable na matutuluyan or hotel dito sa Boracay. At ang malupit dito, literal na beach front siya. May maliit na veranda kami rito. And then, ayun na yung beach. So, kitang-kita mo na, as in, along the beach talaga. Since affordable nga siya, simple lang yung ano niya, yung amenities niya or yung facilities na nandito, hindi ganun kagarbo. Pero maganda yung aesthetic. Parang Kubo style na medyo modern na structure. So, ayos, simple lang. Ito lang to, kama, sink dito, tapos yung veranda, and literal na nasa ilalim namin yung Army Navy. Napanood ko somewhere, para pag bumili ka sa Army Navy, parang 20% or something. May discount ka kapag dito ka naka-check-in. So ayos, napakasulit nito. Hindi ka na papasok sa mga iski-iski nita. Nandito ka na. Pwede ka mag-almusal, magpahinga sa labas na nakikita mo yung beach park. Kinahaponan, lumabas kami at naglakad-lakad para ma-explore ang lugar at makita kung ano-ano bang meron dito. Hindi tayo nung ano. Gusto mo nung ganito? Ayun ba na ito? Perfect. Ano? Inikot din namin ang D-Mall para mas maging pamilyar since 4 days kami dito sa isla. O kami, nagkakanap na toothbrush. Wala kami toothbrush. Tinignan namin ang mga boutiques, mga tindahan, pati na rin yung mga kainan dito. Uy, parang ang sarap siya na. Sa paglalakad-lakad namin, nainganyo kaming kumain dito sa Jasper. Isang lokal na kainan na kilala na ng mga taga rito, pati na rin ng mga turista. Nasa baw ng bulalo. Ito. Oh, pala. Sorry. Sawa mo lang. Mga po ito. Ito mo. Ba't ng tapa nila? Ang suot ng tapa nila. Ako na. Ang tabaan. Sarap ang tapa nila. Kakain ulit tayo dito bukas. Ang sarap eh. Solid yung Jasper. Sarap tong tapa. Kaya pala siya, Tapsilog. Jasper's Tapsilog. Oo, ano ka ba? Akala ko karinderya lang. Yun yung ano nila. Oo, masarap yung tapa. I think best seller, Tapsilog.
Kahit kakakain lang namin, hindi napigilan ni Jana pumasok at bumili dito sa Spoonful Confections dahil sa nakakaingganyang theme nila. At hindi nga kami nagsisi dahil quality. Napakasarap ng mga tinapay nila dito na hindi ganun kamahalan. Perfect sana to kung may kasabay na coffee. Kaso kakakain lang namin at busog pa kami talaga. Kinagabihan, pumunta kami ng Parao to have some drinks and snacks. Okay tong lugar na to para mag-chill at mag-relax. Happy birthday, everything is good. Hindi na kami masyado nagpuyat dahil bukas ay isang napakaabalang araw. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause you're one love, and then I say lies. You're one love, and then I say lies. I feel crazy. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa Bulabog Beach yata para mag-island hopping. Doon daw yung yung mga take-off ng mga island hopping tsaka mga tours. Nirecommend sa amin maglakad na lang daw kami kasi malapit lang naman daw, tapos sayang pa yung 100 na sinisingil ng mga trike. Lahat ng mag-island hopping, mapa station 1, 2 at 3 dito sa Bulabog Beach ang pick up. Kaya Dahil tao dito, no? Sulat niya. Ay, yan, pasulat na may. dahil nandito lahat, madami talagang tao kahit weekday. Pero after naman makompleto at masete lahat, makakapag-relax ka na ulit. At some point during the island hopping, iniwan kami ng bangka. Malapit lang ito sa Crystal Cove at ito na ang naging pinaka-highlight ng araw na to. Hawak sa helmet, ma'am. Dalawa kamay. Hawak sa helmet. Tapos lang namin mag-island hopping. So, kami sa Crystal Cove. Dumaan kami sa Magic Island. Pero pinaka-solid yung yung Helmet diving. helmet diving. Yun. Solid yung gandang experience. Para sa lahat ng destinasyon, ang pinakamaganda yung Puka Beach. Kaso yung Puka Beach, mapupunta mo rin naman siya via land tour. Kinagabihan, nag-dinner naman kami sa isa sa pinakakilala pero budget-friendly na Kulay Mangyan. Okay, so nandito na tayo sa Kulay Mangyan. So, isa to sa mga pinaka-recommended na affordable food spot dito sa Boracay. So, Pagkatapos maghapunan, bumalik na kami agad sa hotel para magpahinga dahil sa sobrang pagod. okay, so good morning. Pangatlong umaga na namin ngayong araw at mamaya magche-check out na kami dito sa sa Boracay Coco Huts. At iiwan na namin tong White Beach na napakaganda. Napakagandang White Beach.
pupunta na kami ng ng Fairways and Blue Waters. Lilipat kami doon. So ibang location naman para lang matry. Mas medyo yung last day kasi namin yun. So medyo mas gusto namin medyo mas upgraded ng konti. At just to give us a different feel doon sa lugar. Hindi ko pa alam kung ano expect doon maliban sa alam ko may sarili silang. May beach doon na parang somehow sila lang ang may access. So yun lang, hinihintay ko si Ja. At third day na namin, hindi pa kami nakapag-swimming dito sa White Beach. Ito yung dahilan kung ba't mahal dito sa lugar na to. Hindi pa kami nakapag-swimming. So, ang dami na namin activities na napuntahan pero wala, hindi pa rin kami nakapag-swimming. Kaya sabi ko bago tayo mag-check out, mag-swimming muna tayo dito. Ma-experience man lang, di ba? Unfortunately, hindi tayo nakapag rent ng motor. Grabe, ang mahal ng rent ng motor. 1,000, 2 hours. Parang hindi siya worth it. Para lang mag-motor ka saglit. Ito na nga. So, na-upgrade kami. And, tignan nyo to. Ay, kita ba? Jeng! Ang high-end nung dating lugar. Ibang-iba dun sa kanina. Pero kanina kasi parang, Pinoy style, di ba? Ito ang view. So, goodbye White Beach na. Hindi maganda o gaga ang misis. Damn, di ako sanay sa ganito, babe. Okay, so nandito na kami sa pinaka-private beach ng Fairways Blue Waters. Fairways and Blue Water. Ayan, napakaganda niya. Yung quality ng sand, hindi kasing syempre hindi kasing ganda ng White Beach ng Boracay. Obviously, yun yung parang premier, one of the best in the world. So, mahirap pantayan yun. Pero, hindi siya ganun kalayo. White Beach, napakaganda pa rin. Yung mga konting shells and bato lang. Pero, walang masyado problema. And, ayan. So, pa-curve siya. At, ayun, ang saan ba? Keyhole. Ay, tatakpan yung keyhole. Pero, ayan, nandun sa andyan yung keyhole. So, pwede siyang lakarin dito banda. Ayos, ang ganda. Napaka slow, nice change of pace compared sa White Beach na. Sobrang tayong tao, maraming nag-o-offer ng kung ano-ano, and yun nga, parang fast pace ang dating. Ganito. Dahil sa huling araw na namin dito sa isla, nagdesisyon kami na mag-chill na lang dito sa Fairways and Blue Waters at enjoyin ang beach, pati na din ang mga amenities nila. Okay, so last night na namin ni Babe. Say hi! Hi! So bumalik kami ng D-Mall para kumain. Huling dinner namin dito bago umuwi bukas ng umaga. Hanapin natin ang... At para sa huling dinner namin dito sa Boracay, dito kami kumain sa Spice Bird, ang isa sa pinakapaborito kong restaurant. Napakasarap ng mga pagkain nila dito na lagi kong sinasabi kay Ja na sana meron silang branch dito sa Manila. Kinabukasan, nag-almusal lang kami sa hotel at umuwi na may baong maraming masayang alaala at pangako sa sarili na babalik kami. Sa loob lamang ng ilang sandali, tayo po ay lalabag na. Kung camping ang trip nyo, may solid na campsite kaming pinuntahan sa Tanay. Panoorin nyo to, hindi kayo magsisisi.
Maraming salamat. This is Axel, and as always, go forward and accelerate.